Hi guys, welcome back to Yanni's Room Sunday Reset. Tara pasok, feel at home. I have decided na sasabihin ko na lang siya para hindi na ako malito if sinasabi ko ba siya or hindi. Andito ako ngayon sa Ito Kish, isa siyang furniture store and cafe sa Guadalupe, Makati. Alam nyo, yung mga pinupuntahan kong cafe lately, parang paliblib ng paliblib. As in, yung harap nitong Itokish, para siyang malaking warehouse. Tapos red na gate and then madadaanan mo lang sa kalsada. Hindi mo talaga i-expect na, wait, andito ba yung cafe? Kasi pagbaba ko dun sa kabilang kalsada, sabi ko, asan ako? Tinignan ko lang sa TikTok kung paano makapasok dito. So, may red na gate kayong papasukan. Tapos ito yung entrance. And then, pagpasok mo, para kang, safe ba to? Kasi color black, tapos gallery. Oh, ano, I mean, last time pinuntahan ko kasi gallery din, 'di ba? Silver lens. Ito din, parang ganun din yung feeling niya. Pero hindi kasi siya gallery, it's a furniture store. So, everything daw na nakikita namin dito ay for sale. Pakita ko sa inyo yung space kasi it's cute. Medyo limited lang din yung seating. Actually, tinanong ako kanina if may reservation daw ba ako kasi I feel like laging puno. Buti na mag-isa lang ako. Umorder ako ng nakalimutan ko yung tawag dun sa kape. Saglit, aalahanin ko kasi ipapakita ko sa inyo yung menu. Well, dahil hindi pa ako makapunta sa menu at hindi ko pa ma-explain yung kape. Sobrang saya ko kasi yung pastries nila dito, meron silang options na kabayan or pan de coco. Alam nyo, isa yan sa mga amats ko sa mga cafe kapag yung pastries nila as in yung mga nakikita ko sa bakery. Huwag nyo na nanakawin tong idea na to. Hindi, actually, feel ko naman yung mga nakaisip na. Pero pag ako nagkaroon ng cafe in the future, ang gusto ko ang pastries ay yung mga pagkain sa bakery. Gusto ko ng Pinoy na pastries. Aanhin ko ang croissant. Aanhin ko ang croissant. Sorry, hater ako ng croissant. Hindi ko kasi siya amats. Naniniwala ko mas masarap ang pandesal. Anyway, pakita ko sa inyo yung menu. Ililibot ko na rin kayo a bit bago ko tikman yung kape. Ito yung space. Medyo malaki siya. And then ito yung menu. So, pipili ka lang dyan kung anong amats mo. Ang in-order ko ay itong San Pablo. Itong San Pablo. San Pablo ay a sweet melang of coffee. Melang. Melang of coffee and coconut. San Pablo is an ode to Itokish, Laguna hometown, known for its tree of life produce. Tapos meron siyang espresso, coconut milk, condensed milk, and milk. Nabibili ka lang and then pupunta ka dun sa cashier, dun mo ilalagay yung, ay, sorry po, dun mo ilalagay yung order mo. Pakita ko pa sa inyo yung space because it's so nice. And then malaki pa, actually. Everything on here is for sale. It's nice. It is a showroom. Hindi pala siya parang showroom talaga siya. May isang space dito na, wow. Medyo natatakot lang akong gumalaw. Dito ako nakaupo. Buti mag-isa lang ako. Kaya siguro hindi problem na wala akong reservations. Pero for people na balak pumunta dito, I think magpa-reserve kayo. Kasi this is a busy space. 1.5 hour lang pwedeng umupo dun sa mga tables. Lalo na kapag event or weekdays or weekends actually. Anyway, tikman na muna natin tong San Pablo. Hot yung in-order ko kasi meron nga akong pan de coco. Parang, that's a good combo. Ang sarap. Well, ito, one thing na dapat nyo malaman about me, and feeling ko alam nyo naman na kasi lagi ako umu-order ng Spanish latte, di ba? I like my coffee sweet. Kaya ko naman uminom ng black and ng white na coffee or basta malaga sa akin matamis. Hindi ko kaya ng walang sugar yung coffee ko. And so, nasa sweet side siya ng coffee. But, hindi super tamis na nakakaumay levels. Kasi even if mahilig ako sa matamis na kape, ayoko ng sobrang tamis. Kagaya ng parang caramel macchiato. Kaya hindi ako ma-order ng caramel macchiato.
Kasi feeling ko sobrang tamis niya. What do you mean, may coffee ka na, may sugar, may caramel pa. Ang tamis. Parang na siyang Spanish latte. But with coconut milk kasi. So, ooh. Ngayon tikman natin yung pan de coco. Kasi gusto ko makita niyo yung feeling. Kita ba? Baka puno ko coconut ah. I think more cafes should start using Filipino pastries. Please. Pero okay lang din naman kung hindi. Para sa business ko na lang yun. Ba't ko sinare sa inyo? Di may idea kayo. Para may mapupuntahan akong ganito. Sarap. Medyo, wala pa akong comment. Hindi may comment ako. Medyo dry yung feeling ng pan de coco para sa akin. Putang ina, sarap. With this combo, cheers. Mas hindi nyo kailangan pumunta sa cafe na to para ma-experience tong combo na to. Like, magtimpla lang kayo ng kape sa bahay, tapos bili kayo sa bakery. Feeling ko gets na yun. Yun na yun eh. Ganun kasi yung mga amats ko merienda. Anyway, kamusta? Meron akong gustong i-debrief. So this week, ang daming good things na nangyari. Crazy. So, naglabas yung Pulp magazine ng feature article about me na sinulat ni Simon Tan. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Nung nabasa ko siya, kakagising ko lang. Tapos, hindi ko in-expect na magiging ganun siya impactful sa buhay ko. Like, I'll be honest, mga isang buong araw ko siyang iniiyakan. Tapos kinabukasan nung binasa ko ulit, umiyak ulit ako. Kasi it's so kind. What I liked about dun sa article ay it was written in a way na it felt so kind and empathetic but not patronizing. Hindi ko na feel na parang binubola lang ako nung article kasi feeling ko parang mas nakilala pa ako nung article kaysa sa pagkakakilala ko sa sarili ko. And most of the things na sinabi dun sa article, parang, exactly that. I agree. Nung nag-i-interview pa lang naman kami ni Simon, sinabi ko na sa kanya na sobrang thank you dun sa questions kasi super na-appreciate ko yung questions. Ang ganda ng questions. Ulit-ulit ako sa questions. Hindi, ang ganda kasi ang ganda ng questions. It's obviously parang well-researched or obvious na it was from someone na matagal na akong pinapanood or nakilala sa internet. Sobrang thoughtful lang. Kaya nung interview pa lang sabi ko, okay, thank you sa ganung effort. And then hindi ko pa rin in-expect na yung lumabas na article ay ganon. Naiyak pa rin pala ako. See, alam niyo ko lang anong iniisip ko. The whole time I was reading it, parang, tangina, hindi talaga mapapalitan ng AI ang mga writer. Feeling ko kahit i-interview ako ng AI for 2 hours or 3 hours or kahit 24 hours, hindi makakapagsulot yung AI ng ganong article about me. I'm so moved. Hindi ko alam if nanonood si Simon nito. Kasi parang sinabi niya na sobrang love niya yung Sunday Reset. And actually, that was the first time na may nagtanong sa akin about Sunday Resets. Sorry. Yun yung first time na may nagtanong sa akin about Sunday Resets. Kasi relatively bago pa lang naman to sa podcast, ganyan. And so, ang thoughtful lang how he described itong series na to. Tangina, please, basahin niyo yung article. Ipaprint ko nga yun eh. Kasi di ba kinukwento ko naman sa inyo. I think yun kasi yung thing about yun yung thing about Sunday Resets. Even if medyo ang hirap na parang shoot tapos edit agad para very relevant pa rin yung information na andito sa episodes. I think yun yung something din na nagpapaiba sa kanya. It's so now, gets ba? Kung ano man yung nasasabi ko dito, ito talaga yung nangyayari sa akin this week or today. Kasi literally, ngayon ko lang sinuot, ngayon ko in-edit, ngayon ko i-upload. May one day difference, okay? But anyway, gets nyo? Ewan ko. Ang ganda ng pagkaka-describe nyo dun sa Sunday Reset na super na-appreciate ko.
Minsan kasi hindi ko nag-wander off yung utak ko. Sasabihin ko, napapanood nyo naman sa Sunday Resets na, yun nga, sinabi ko lately, kinikrisis ako. Like, I've been having a hard time na mag-create. And then, nagkakaroon talaga ako ng performance anxiety recently. Feeling ko parang sobrang, ba't na nagluha? Iyak, hahagulgol. Feeling ko lang sobrang out there ko. Parang sobrang perceived ko recently. And minsan hindi ko siya kinakaya. Medyo nahihirapan akong hanapin ulit yung drive. Oo, yan. Na-open ko na to last week, yes. And so, nung pagkabasa ko nung article, basahin nyo yung article kasi kung makakabasa kayo nung ganong things about you, sinulat ng someone just from talking to you for what, an hour? Ganto ako, sabi ko, yo, salamat. That is so kind. Thank you, Simon. If nanonood ka, super, super thank you. Ayoko na umiyak. Ang na-realize ko sa article na yon ay, kasi guys, honestly, hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa buhay ko. yun yung conclusion na nag-come up ako with after kong basahin yung article and after kong umiyak for the whole day, na hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa buhay ko. And most probably, hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa buhay ko since 16 ako. But things work out. Sinabi niya dun sa article na parang Yani genuinely seems puzzled sa good things na nangyari. Basta, may sinabi siya dun na, but pag pinakinggan mo raw ako magsalita or i-describe yung work ko, you'll realize na I did build whatever I have right now. Just in a very Yani na way. Raw and authentic. And just showing up. And spontaneous, I feel. Kaya baka iniisip ko, wow, nakakagulat na lang to yung mga bagay-bagay na andito. Hindi ko rin talaga to in-expect, guys. Promise. Minsan nirarodog ko lang yung buhay ko. But hey, good things happen to people who show up, I think. Simon, if nanonood ka nito, just know na medyo binago mo yung trajectory ng buhay ko. With just that one article. Sobrang salamat. And a lot of people sent messages din. After ko siya i-post sa IG story. Thank you guys. Sobrang sentimental, pero real thank you for letting me be part of your lives. Tama ba yung grammar? De, salamat kasi minsan, unang like gigising kayo sa umaga, tas ako yung una yung hinaharap, ako yung una yung pinapakinggan. Salamat. Na-appreciate ko yun. Thank you. Kung since junior high school ako, andito na kayo. Thank you. Lagi naman ako nagpapasalamat. Lagi ko naman kayong iniiyakan kasi super thankful talaga ako sa lahat ng andito. Mag-invite pa kayo ng maraming tao. Kaya ko pa. Kaya ko pa kayo. Kahit paramihin nyo pa to. Go lang. Magdadaldalan tayo. Anyway, cheers. Here's to creating and not knowing what to do with your life. At okay lang yun. Okay lang yun. Cheers. Alam niyo yung meme na yung nasa jeep. Tapos sabi, bayad po. Saan to? Home. Then Billie Eilish, Birds of a Feather. Yun yung nalagay kong kanta dito sa episode na to. Bago ako mag-movie recommendation, may isang importanteng nangyari this week na labas na sa sarili ko. Nagkaroon ng 7.8 na magnitude na earthquake sa Mindanao. Maraming naapektuhan. As in, 500,000 individuals, sabi na sa report. Yung naapektuhan, 2,000 families yung nasa evacuation centers. And then, yung death toll ay umaabot na ng 30. Nung Sabado, as in kahapon, nagkaroon ng 5.3, if tama ako, na earthquake ulit sa Mindanao. Ang sabi ng PHIVOLCS, aftershock na to nung nangyaring earthquake nung Monday. Kung nakita niyo yung mga video, ang dami nag-collapse na building. And then, meron ako isang kwentong nakita sa Facebook na, oh my God,
namatay yung asawa niya, pati yung mga anak niya. Tapos, hindi niya mailibing, as in nakahiga lang dun sa bahay nila kasi hindi pa dumadating or yan, hindi pa dumadating yung coffin kasi need pang i-deliver sa kanila. Wala ng bangka ata. Sobrang layo nung lugar nila. Wala, doon mo lang makikita na wow, yung inaccessibility ng naniniwala kasi ako necessity yun karapatan ng tao yun yung magkaroon ka ng matinong libingan, inaccessibility ng mga ganong bagay sa mga tao na nasa malayong region. Nakikita natin how it messes with grief and how it messes with your humanity. Kasi tangina namatay yung loved ones mo sa isang earthquake at dahil wala kayong access to maayos na pampalibing, kailangan mo siyang ihiga dyan sa kama kasama yung mga anak mo for ilang days. Ilang days mo kailangan maghintay bago sila makahimlay ng payapa. Nakaka-dehumanize yun. Okay, so sana sa lahat ng nasa Mindanao, if meron dito na apektuhan ng earthquake, I hope you are safe. I hope na meron kayo nakukuha na help. Sana wala nang sumunod na lindol kasi nakakatakot. Itong magnitude 7 na earthquake sa Mindanao, isa to sa mga strongest that we've had sa country natin after a long time. So, ingat kayo. Maglalagay ako dito ng mga donation drive. Yun lang. Whew. Sorry, nag-iisip kasi ako ng movie recommendation. Tama ba na mag-movie recommendation ako after something as heavy as that? Sige, pasadahan na lang natin. Okay, ang movie recommendation ko this week ay hindi ko pa napapanood ulit kagaya ng mga nangyari last time sa Obsession, di ba? Pero at least sabay natin papanoorin. Huwag na kayo magreklamo, tanggapin nyo na. Bala kong panoorin this week ang After Sun, Paul Mescal. Alam ko kasing mabigat siya. Matagal na siyang nasa watchlist ko, pero medyo takot ako panoorin. But I think this week na yung time para panoorin ang After Sun. Babalikan ko kayo sa thoughts ko next week about it. Bakit naging ganito na yung movie recommendations? Like, bumabalik ako next week to discuss yung thoughts ko. Pero alam ko na it's about like a father and daughter. Hindi ako sure if ready na akong kalkalin ang aking father feelings. I mean, but I think, why not? Right? Why not? Okay, so yan. Yung recommendation ko After Sun. Comment kayo dito pag napanood nyo na kung anong thoughts nyo. Yun lang. Hay nako guys. Ang mantra this week ay, may mantra ako na nabuo this week No one knows what they're doing with their life. Tama ba yung grammar? No one knows what they're doing with their lives. Ano ba yung grammar? Okay. Basta walang may alam ko anong ginagawa nila sa buhay nila. Guys, hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa buhay ko. Pero meron akong direction na gustong puntahan. Meron akong North Star. Meron akong mga goal. At honestly, hindi ko talaga alam anong ginagawa ko. I just show up. Kahit vibes lang yung bit-bit ko, I just show up. Mas okay na yung mag-show up kahit takot ka, mas okay na mag-show up kahit feeling mo hindi mo deserve. Kasi most likely, utak mo lang nagsasabi nun, just be there, vibes lang. And okay, hindi lahat ng bagay kailangan na-figure out mo. Okay lang kahit hindi mo alam kung anong ginagawa mo, basta andun ka. And minsan, kapag andun ka, dun mo lang ma-figure out na parang, okay, ganito pala yun. Right? And may isa pang mantra. Well, yung isang mantra ay ang laki ng impact ng words. Kasi kung alam nyo lang, parang na ganun talaga ako after reading that article. And super na-appreciate ko yun. Feeling ko hindi in-expect din ni Simon or ng Pulp na, ano ba yan, ganun gadamdamin ni Yani. Pero ganun levels. And may part of me na nabuhay because of that. So, for all the creatives out there, para sa lahat ng writers na nanonood nito, keep going, go lang, be kind to other people, write about what you're passionate about. Puro about. Basta isulat nyo kung anong gusto nyo. Tayo na lahat tayo magsulat. Lahat tayo magbuhos ng feelings natin sa kung ano mang paraan gusto natin. Wag lang yun nakaka-hurt na ibang tao.
Thank you so much for doing this Sunday Reset with me. I-follow nyo kami sa aming socials at Kwarto ni Yani on TikTok and IG. And then mag-join na rin kayo sa FB community natin, Yani's Roommates. So follow na rin kayo dito sa Spotify and sa YouTube. Nag-upload kami ng new episodes every Thursday 9 p.m. and every Sunday 8:30 a.m. Tas ako din, Yani Ate Su. Follow nyo sa lahat ng social media platforms. And again, thank you so much guys. Thank you, na-appreciate ko kayong lahat. Maraming salamat. Bye-bye! I hope mas magaan ng week na to para sa inyo.